yan sila Cardinal, hindi po nagbibigay ng malupa ito eh. Ang kailangan, magsisirmo lang sa altar, magbibigay na yung mga pobre ng abono eh. Tayo, pinipilit natin magkaroon ng lupa yung mga nag-aabono eh. Bigay lang bigay ng simbahan. Okay, hindi natin naiwasan magbigay tayo ng simbahan. Pero, wala naman tahanan itong mga ito. Yun, di naman tinutulungan pag kailangan ng tulong. O, diba? Kasama pa sila sa pagpapademoli sa'yo. Ay, oo. Lalo na kung gusto nilang kamkamin. Sana kung gusto nilang, at lalo na kung gusto nilang kamkamin ang tinitirikan mo. Kumisan tetaremit itong mga par na ito, kumisan eh, nakikita wala akong galang. Itong dalaga, nag-alaga ng aso, biglang namatay. Sa yaman niya, binili ng kabaong. Ipinasok sa simbahan ng Katoliko. Ang sabi ng pare, ay hindi pwede, hayop yan, hindi pwedeng binitahan. Sabi naman mayaman, okay, sa kabilang simbahan na lang dahil sayang to 50 mil pambahid pa naman sa magbibindita. Sabi na pa, balik. Hindi nyo sinabi Katoliko pala yung aso mo. Ganon. Hindi mo sinabi kagad na Katoliko pala yung aso mo. Pera na naman talaga. Diba? Totoo yan. May pangyayaring ganyan, diba? Kaya, ang hirap yung nagpapanggap sa totoo lang. Ang mga taong nasa posesyon, nagpapanggap lang yan. Kasi may mga negosyo ito At nag-iisip yan kung paano yung kamkamin. Oo. Ang pera mo. Ay isipin mo lang sa eleksyon, ako po pwesto, mananalo ka. Hindi pa nakapwesto, may sinasabi na mananalo ka. Pag nanado na, wala na yan. Hindi natutulong yan. Sana mag-isip kayo. Pero, pag itong aking hawak ng mga tao ang ganunin ninyo, ewan ko lang, mag-ahati-hatian ka namin. Diba? Tsaka huwag po kayo maniwala dyan sa ibang naglalakad na naninira sa Rima. At yung pong naninira ka sa Rima, talaga pong dinidemanda ni attorney yan. Talaga naman. Yung nanira sa amin sa barangay 601, dinimanda ni Madam. 10 yan. Kaya kayo, naninira pa kayo sa ibang lugar, humanda kayo at papatungan pa kayo, uli kayo ng demanda. Sobra na kayo. Binagbibigyan na nga, ayaw pa. Tsaka yung pong nangongolekta dyan na hindi authorized ng RIMA, hindi po nangongolekta ang RIMA. Baka mamaya po, Tita Rem, maraming nagpapanggap. Sinasamantala tayo, di ba nasa radyo tayo, magpapanggap sila na sila yung ng RIMA Foundation. Mag-ingat po kayo dyan sa mga manggaganto. Hindi, hingan nila ng ID. ID ng RIMA Foundation. Mahirap naman yung bigay lang ng bigay. Baka mamaya hindi naman. Opo, yan. Marami pa Tumawag tayong po kayo dito pag-usapan. sa istasyon ng radyo. Yan po. Ang ating pong programa na ito, i-add nyo lang po ang Boses ng Pinoy OFW sa Facebook ninyo kung nais po ninyo mapanood tayo sa internet. At i-search lang po sa YouTube yung Remy Jacobo, Boses ng Pinoy OFW. Makikita nyo po kami at lahat ng pinag-usapan namin dito ay mapapakinggan ninyo. Diba? Yung mga kaibigan natin sa abroad, asan yung mga Facebook natin, nadagdagan na ba ng 1 million pa? Hindi natin mabasa. Ay, hindi ko mabasa. Binibigay nila ng mga ka-Facebook natin. Maraming salamat sa inyo yung mga ka-Facebook natin na hindi nagsasawang magpadala rito. Ayan, nako, yung ating editor ng Toro, kasi busy, ayan, nasa labas na. Kasi, yung kanyang mga kasamahan di pa dumarating. Yung palang mga, mga pala nagbibiyahe, mag-ingat po kayo dahil 2 bagyo po itong ating mararanasan sa, siguro, nandito na yung nakapasok na yung ating isang bagyo, no? Wala na, alis na yan, alis na. Sige na, sa pangalan ni Jesus, umalis na yan. Itong isa, mayroon pang isa. Si Ramon, si Kiel, si Pedring, si Kiel, at saka si Ramon. Kaya itong mga tao to, huwag natin bibigyan ng mga lupa itong mga ito, ha? Yan, nako. Sila Kiel at saka si Ramon, huwag natin bibigyan ng lupa ito. Huwag natin pamimbro sa Rima itong mga ito. Kasi lahat. At saka yung mga nagpakawala ng tubig sa mga dam. Yan talaga ang hindi magandang Hindi makatao. Hindi maganda yan. Alam nila na ang agos ng tubig ipapunta sa mga tao. Yung mga pananim lang, ang napakalaking bagay. Bilyon na nasira sa ating mga pananim. Kawawa naman yung mga ating farmers, di ba? Sasagutin kaya ng gobyerno yan? Ay mga utang pa naman yan. Pag nag-declare ng state of calamity doon sa isang lugar, lagot na.
perang nandiyan dyan, ano kaya ang gagawin ng pinagbigay ng pera? Ikukurap na naman, ibibigay ba sa mga tao, ubusin ba para sa mga tao, o ubusin para Yun. sa bulsa nila. Sa totoo lang, Tita Rem. O, di ba? Ang hanap buhay kasi ng iba, mag-antay kung ang pundo ay i-release na. Pero yung nakapasa doon sa kanyang pag-release ng pera yan, ay napakaganda ang front ng project. Pero pag na-release na yung pera, wala na yung project. Wala na, kanya-kanya na yan. Oo. Yan, ako. Makonsensya naman tayo, makonsensya naman kayo dyan. May Kami, konsensya may pa. konsensya kami ha. Kayo dyan, magkonsensya naman kayo. Nakikita niyo ba yung mga nasa bubong? Ayun, For the oo. first time nangyari sa kanila na nasa 20 years na yata nakakaraan, hindi nangyari sa kanila yung ganyang pangyayari na binaha sila na nasa bubong na sila natutulog at naghihintay. Eh kung umulan pa yun, di lalo ng kawawa yung mga tao, lalo na yung mga kabataan, di ba? Nangangailangan po sila ng mga gamot, mga tubig, mga pagkain po. Kaya ito po sa aming mga NGOs, at saka dito po sa aming Rotary Club ay nangihingi na po kami ng mga ibibigay ninyong tulong para sa mga nasalanta natin na sa baha ngayon, nasa Pampanga, sa Bulacan. Yan po, pati yung mga kasamahan ko dyan sa NGO ay humingi na po ng tulong. At yung ating pong programa, sa pamamagitan po ng ating programa, ay kung gusto po ninyo mamigay ng mga bibigay natin doon sa mga nasalanta, makatulong tayo kahit sa konting paraan, kahit na isang sardinas po, ay tinatanggap po namin doon sa school namin dahil ba ganyan po ang ginawa namin nung kay Undoy. Isang bata, isang sardinas, nakarami po tayo at binigay po namin doon sa nasalanta sa baha. At kung meron po kayong bibigay ngayon, kailangan po ninyong magbigay kahit konting tulong, nakakarami na po yan. Yan. Bigay lang po ninyo dito sa Boses ng Pinoy OFW at ibibigay po namin doon sa mga nasa May makakarating naman doon. Makakarating naman po. Yan. Ayan. Ano pa masasabi nyo? Kay Dato? Abay, kinakailangan po yung kung sino man nakakarinig na may kakayahang mag-ambag sa mga taong nangailangan, tulad sa mga biktimang mga tao ito, ay wag ho tayo magdadamot. Kasi, aanin mo pa yung pera mo kung pagdadamot mo yan. Wala rin say-say ang pagkatao mo. Sa totoo lang, hindi ako hanga sa mga taong ganito. Yan. Ako, lalo na yung madadamot na yan. Ako. Dito nyo, yung estudyante namin, isang sardinas, isang bata, isang kahon kami, namigay po. Dahil hindi sila madadamot, bili nyo. Sa isang Walang kinikita yun, ha? ngayon, walang kinikita. Biro nyo. Naipon lang siguro kayo mga allowance, ha? Oo, tama kayo dyan. Ay, nako. Yan. Sana, doon ako naawa sa bata kung bakit ginawa pa niyan ganun. Nagpapasalamat po kami doon sa mga tumugon dito sa aming panawagan na para mabigyan po ng tulong yung ating mga Subukan yung kayo ang Kabayan. bahain. Humingi kayo ng tulong sa amin, nadyan na kami. yan. Tungkol naman sa paghingi ng tulong para sa magkalupa kayo, dito kayo sa Rima Foundation. Yan. Yan po. At sa susunod naming balita, ay yung BAT naman, 12% BAT natin sa toll fee ng mga Sobra na ito, tita. Hindi NLEX. na, ewan ko lang. Baka sa pagtitingin na natin, lagyan pa ng bat ito eh. Hindi na ho maganda ito. Iniisa-isa na ho tayo eh. Hindi na Yan. maganda. Hindi na maganda itong ginagawa. Nagpaparami ng Sa pera totoo para lang. sa kaban ng bayan, ano? Sa totoo lang, ewan ko yung umupo dyan sa BIR na yan. Saan niya natutunan ito? Hindi ho makatarungan ito eh. Dadaan ka lang. E paano yung pera mo insakto lang? Wala na ho pambayad. Ibig sabihin, hindi ka matutuloy yung parurunan mo. Eh, mahirap yun. Eh, panggasolina nga lang eh, naghihirap na. Papatuhan pa ng 12% Saka ng bat. dagdag sila pahirap, nakita ng sinalantanan ng bagyo mga tao. Yung sinalantanan na yun, nawasak ang kanilang pananim. Akala ba nila humahanga tayo sa ginagawa nila? Naiinis nyo eh. Ewan ko kung naiinis kayo. Ako, sobrang pagkainis ko sa mga taong ito eh. Siyempre, kasama tayo dyan sa nagagalit sa ganyan. At alam niyo ba naging effect niyan, di ba? Oo. Yung mga pagkain natin na galing dun sa taniman. Eh, ito eh, Tataas na naman. Ang BOT mga, naman yung nangyayari yan eh. Kung ilang taon na pagbabayad natin doon sa nagtayong yan, nagbayad na tayo eh. Wala na ho tayo kalugi-lugi eh. Kumikita na ho yung nagpapatawa ng bat na yan eh.
bayad na ho tayo doon sa BOT na yan eh. Huwag niyo sabihin na nalulugi. Kung nalulugi, isara niyo yan. Buksan niyo lang ang daanan niya para dumaan na lang walang bayaran. Yung mayayaman, walang problema dyan. Walang problema mga mayaman. Pagtatawanan pa. Oh, siyempre, ang effect niyan, tataas ang mga presyo ng pagkain. Dahil dumadaan dyan, tinaasan yun sila. Kaya tataasan din ang gulay. Ang mga prutas na galing dyan sa mga probinsya natin. Kaya nga Oh, tumataas ang presyo eh. Ewan ko itong mga tao ito ha. Pinipilit tayo lumuha eh. Pinaluluha tayo samantalang luhan-luha na nga tayo sa mga problema eh. Hindi, ang gusto nilang luha, ang dugo ang iluha. Ayun na nga eh. Gusto ko nang lagyan ng pako yung mahagdanan itong mga baitang nila para matusok eh. Ayan, ako, di ba, sino ba dapat natin sisihin? Pero may mga panukalan gano'n eh. Sa BIR eh. Panangkala. Ewan ko. Pero noong panahon natin noon, kay Ay, wala. Marcos, di ba? Pag sinabi ni Marcos na, Presidente Marcos na, huwag mong itaas ang bigas, hindi itataas yan. Oh, Huwag totoo mong yan. itaas ang gasolina, hindi itataas yan. Wala akong naranasan Yung gano'n. asukal, huwag mong itataas, hindi itataas yan. Pero ngayon, bakit hindi mapigilan ng ating Pangulo ang Oo. pagtaas ng VAT? Sana man lang, bigyan natin pagkakataon na devastated na nga tayo eh. Nasa lantana na tayo ng bagyo eh. Bakit kailangan pang itaas Ayun yan? ang Dapat, sinasabi ko eh. kung gusto nila, bigyan ng panahon, ano na sa ibang araw, di ba? Ito nga eh. Papasok ka sa gate na yan, magbabayad ka ng bat. Ito ang inaantay ko, tita eh. Ano kaya yung paatras? Sisingilin pa kaya yan? Labas. May kataragtaduhan na yata ito. Kailangan talaga, oh. Lahat na lang ng gawin natin, pati nga yung pag-upo natin dito, may bat na eh, di ba? Yung Sana, pagsasalita natin. sana tita, yung nangingitlog ng manok namin doon, lagyan nila ng bat eh. Ganon. Yun, oo. Nako, kawawa naman yung bansang Pilipinas. Kaya Nakakatuwa. panawagan natin. Dinadaan lang natin sa tawa, di ba? Sa totoo Sa lang, mga dahil jokes. mga nagchitsimpuhan lang tayo na imbis na may inis tayo, nagpapatawa na lang tayo dito dahil pati yung nakakarinig ngayon, natatawa na lang kahit may bayaran ng bat. O yan, naku, meron tayong tawag. Sandali lang po yung bato, dato. Sa line 1 kay Kaal. Pasensya na, Kaal, ha? Magandang umaga, Rene. Ganun tibet at sa lahat ng ating panahon. Ayun, at sa lahat ng mga tagapakilig, no? Meron ginagawang kaganapan ng Kabalikat Media ko 12th anniversary at sinagawang RLM Channel natin ng NTC. So, nandito ang presidente at si Raymond Valenzuela, 132, at ang Tagiga Sinet. Ayun, at pansamantalang nandito, ayun, at pamamagitan ng maputol natin sa glit ang kanilang mga kunti na mensahe sa ating mga officer members sa ginaganap na 12th anniversary ng Kabalikat Media Con. Sir, mawalang tap on board na tayo at meron na lang tang 10 minutes dito. So, yun, at ang ating mga tagapakinig ng mga DWAD, ng boses ng Pinoy OFW. Sir Roman, ang aming presidente ng Kabalikat Media Con, may kunting mensahe. Naman. Good afternoon po, yes, sir. Congratulations sa inyong anniversary po ngayon. Yes. In behalf po ng buong Kabalikat Media Philippines, papasalamat po kami sa lahat ng sumusuporta. Okay po. Salamat po. Mga activities ginawa ninyo dyan ngayon, araw na to. Nagsimula po kami kanina umaga sa pagkakambak ng Annual Seminar o yung Restricted Mobile Seminar. Nagkaroon po kaming bisita, nag-lecture po ang isang National Television